malaman ng mga Amerikano. Dito sa atin, minsan isang gamo-gamo ang hindi natakot sa langit. My brother is not a pig! It is with deep sorrow that we confirm the passing of our beloved mother, Nora Honor, national artist and the greatest actress in the history of Philippine cinema. She passed away peacefully last night, April 16, and surrounded by those who love her the most. Sa pamilya namin, ang mami namin, grabe magmahal yan eh. Alam natin yan. Grabe siya magbigay. Kaya siya naging superstar. Kaya siya naging national artist. Dahil yon sa pagmamahal. All her life, she's devoted to the public. But as I said again, we're very grateful to everyone. Sorry. Una po sa lahat, thank you for this interview, Ate Guy. Okay lang ho ba, Ate Guy, tawag ko sa inyo? Po. Maraming salamat po at ako'y... Gusto ko kayong tawaging The Superstar. Ay, wag na ho. Wala ho. Hindi Kamusta po. na po kayo? Okay naman po. Sino daw po nagbigay ng title na The Superstar, the one and only superstar ng Pilipinas? Si KB, ang Channel 9, ang nagbigay sa akin. Kitchi Benedicto. Opo. Anong reaction nyo pag tinatawag ho nila kayong icon, the living legend, at ang nag-iisang superstar ng Pilipinas? Tumitindig ho ba yung balahibo? O sanay na ho kayo? Ay, hindi po. Kung tutuusin po, maski noong araw pa na nag-umpisa pa lang ako, ayoko tinatawag po ako ng gano'n eh. Kasi para sa akin, isa lang sa taas. Ate Guy, Jessica na lang. Wag niyo na akong pupuin. Ako na lang mag-post sa inyo. Sige. Kayo po ang the superstar. Hindi ako sanay. Kasi sinanay kami ng mga magulang ko na kahit na ano pa, basta't mas matanda sa iyo, maski nga yung mga bata pa. Lagi may po talaga. Kaya pagpasensyahan nyo na. Minsan sinusubukan kong alisin yon, pero parang hindi ako sanay talaga. Ang nakas na ka! Ano? Grabe ka? Ano grabe? Aray ko, let go! Let go! Kasi kayo ho mismo nagsabi na grateful kayo na may mga nag-o-offer pa rin ho sa inyo ng projects. Siguro dahil sa maganda rin yung naging relasyon ng mga fans sa akin, na itutulad nila ang sarili nila sa naging buhay ko. Yun yun, na nanggaling sa hirap at nagpursige lang para makatulong nga sa pamilya. He was mistaken for a wild boar. My brother is not a pig! Ang kapatid ko ito! Paano nyo ho nakukuha yung character tapos na i-act out nyo ho pag gumigiling na yung mga camera? Ang lagi ko pong sinasabi, kailangan sa isang artista kapag may eksena, yung gagawin lagi isinasa puso. Pero yung mata ho ninyo, paano ba yung mata? Hindi ko nga rin po maintindihan kung bakit po laging yung mata ko ang sinasabi nila. Pero nung araw po kasi, ang laging tinitingnan daw ng nanay ko yung mata ni Mama Mary. At sinusundan pa niya daw po si Mama Mary sa prosesyon para lang makita yung mata. So pinaglihin niya ako doon sa mata ni Mama Mary. Mata ng mga puon? Mga puon, mga ganon. Saan ho nanggagaling yung galing nyo, yung husay nyo sa pag-arte? Ang isa yata sa mga nakatulong ay yung magiging bigo ka sa pag-ibig. Kailan sawi? Kailan sawi sa pag-ibig kasi yun ang lagi nung iniisip. Yung pinagdaanan nyo ho nung bata kayo na hindi ho naging madali rin ang buhay, nagtitinda kayo ng tubig sa stasyon ng tren. Yun ho ba, nakukuhanan nyo rin ng inspirasyon o napanghuhugutan nyo rin po yung hirap sa buhay na pinagdaanan po ninyo? Nung nag-uumpisa kasi naman ako, hindi naman ako yung talagang artistahin eh. Kumbaga sa payat. Tapos ang mukha ko talagang
Yung sabi nga nila, negra-negra kung tawagin nila ako Lods Bicol. So, hindi mo talaga isipin na magiging artista. Swerte ko lang po yata ay yung binigyan ako ng nasa taas ng kahit paano nakakakanta. At yung pagkanta ang ginawa kong tuntungan para maiahon ko ang pamilya ko sa hirap. Aware kayo dun sa, kumbaga yung na-break nyo na mold ng mga taga-showbiz, sa mga artista nung araw? Mga mapuputi, mistisahin? Hindi po. Hindi nyo alam na may Nora Honor na nagbago sa kalakaran ng showbiz? Hindi po hanggang sa dumating na lang yung na tinawag nila ako ng superstar. Pero iniisip ko pa rin po na kung bakit. Kasi kung tutuusin, siguro sa pagkanta talaga nag-umpisa. Ate Gay, pasensya ka na. Ang tagal ko nang gustong tanungin to sa'yo eh. Ano na nangyari dun sa napakarami nyong bahay? Nung araw, famous kayo doon. Ilang bang bahay niya? 20 yata. Tapos totoo ba yun? May mga sinihan, may bulingan yata, may sinihan. Wala namang bulingan. Ano ba nangyari? Pwede ho ba tanungin? Doon sa mga yaman. Actually, hindi naman Kasi famous kayo noon, dami yung bahay, dami yung pera. Oo, pero dami namang utang. Sabi rin ho nila, sobra daw kasi kayong generous. And parang sanay na sanay kayong na may mga tinutulungang tao na nakapalibot sa inyo. Hindi ko po kasi matiis kapag halimbawa may lumapit sa akin, tapos may anak, tapos sasabihin na may sakit yung anak, halimbawa lang to. Baski yung pinakahuling pera ko na hawak-hawak ko, talagang ibinibigay ko para doon sa taong yon. Kinabukasan ako na magpo-problema dahil may babayaran pala ako, hindi ko naalala. So ako ngayon maghahanap ng pera para doon para mabayaran ko yung dapat kong bayaran. Natuto na ho kayo? Ay, hindi pa rin. Hindi pa rin. May natutunan na ng konti, pero yung ugali na masyado mapagbigay, parang ang hirap alisin sa pagkatao ko yun. Welcome to all of you, and let's continue to pray for Nakakagulat, nakakalungkot nung dumating ang balita nitong Miyerkules Santo. Pumanaw na ang nag-iisang superstar Nora Honor. Ang kanyang labi nakalagak ngayon dito sa Heritage. At sa Martes, bibigyan siya ng pagpupugay para sa isang natatanging alagad ng sining o national artist. Siyempre, sobrang nalulungkot. Siyempre, masakit talaga. Idolo mo, mamimiss mo talaga siya. Ano po sikreto niya? Bakit ganun po siya kamahal? Kasi she makes everybody feel, lalo na yung mga kababayan niyang Pilipino na ako kayo. Ang taas niya, inya't ang daling maabot. Ang kanyang kasimplihan, ang kanyang pagiging totoong tao, yun ang sikreto niya. Siguro po yung yung kalooban talaga nagmamanifest at nakikita ng mga tao yung sarili nila sa kanya. Kasi she is parang the symbol of the common tao na pag nangarap ka, pwede ka makarating sa kahit na pinakamataas na tugatog ng tagumpay. Pwede bang matanong ano nangyari the past days sa kanya? A couple of weeks ago, she was doing very well na kasi she's undergoing this treatment to help her ease down her pain. Everything just happened in a snap. We found out that she's already in the hospital and she was having a hard time breathing. Her BP was really high during that time. And we had another call that they're doing CPR on her already. So that's the time that we dropped everything and just went straight there. Pero I understand a few days before she went through a procedure, meron siyang angioplasty daw. The doctors were deciding to reschedule the angioplasty since she was doing fairly well naman when she was at the hospital. She was admitted there just so that the doctors could monitor her. And suddenly they decided to do an angioplasty procedure. And after that procedure, it was fairly quick procedure. And what happened was things got complicated from there on. When we got there, ang sabi ng mga doktor, nag-flatline na siya ng 30 minutes. Pero they were able to revive her. When she got to the ICU,
nag-flatline siya ulit. So, sinikreto niya sa inyo na meron siyang kondisyon? Or she was going through an angioplasty? Alam niyo po, ang mommy kasi ayaw niyang nag-aalala kami mga anak niya. So, every time she feels something, talagang tinatago niya sa amin. Sabi po ng mga doktor that they tried everything already, which nakita po namin magkakapatid na ginawa nila ang lahat para tulungan si Mami. Kaya lang, hindi na po talaga niya kinaya. Nung nakamiting po namin yung mga doktor niya, ang sabi po, successful naman daw po yung angioplasty. Sa totoo po, pati yung doktor niya, nung nag-aagaw buhay si Mami, nakatingin po din ako sa doktor niya, parang hindi mo makapaniwala. Ken, Kiko, kamusta kayo? Actually, parang hindi po totoo yung nangyayari. Masyadong mabigat. Marami pa kami hindi na pag-uusapan eh. Iyan, wala ba siya mga naibilin? Lot, Matet? Actually, ka-chat ko siya like few days before and may mga sinend siya sa akin na mensahe na pakihalik na lang ako sa mga apo ko, yakapin mo sila. I love you, ma, pero huwag ka naman mag-message sa akin ng ganyan. Holy week, marami pa tayong banding. Magbe-birthday ka pa next month, May 21. It's the last time I spoke to her, told her, I love you, ma. Love you, Ate. Her life has always been devoted to the public, to her work, to her craft. Minsan kami yung nangihiram sa kanya. So yung mga hiram namin na moments with our mom, those are all memorable. Kahit na nung mga bata pa kami, pag nagkakasakit kami, sisiguraduhin niya, sisilip siya, or yung mga pag pinag-uusapan na yung mga apo, she's very proud of all her grandchildren. Nalungkot lang ako dun sa maliliit pa kayo, alam nyo na she belonged to the public. More than to you guys? Ganun ba yon? Mom is the breadwinner of the family. Lahat ng meron siya, shinare niya yan sa pamilya niya. At sa kung sino yung nangangailangan ng tulong niya. Growing up, wala namang araw na hindi namin siya hinanap eh. Wala namang araw na hindi namin siya kailangan. Walang araw na hindi namin siya gustong makasama. We want to be present in her life all the time. She's born for more than us. She was born for greatness. Magandang gabi sa inyo lahat. Yung pagiging superstar niya, that's her calling. She was born to be one. And she touched the lives of many, many people. What kind of a mother was the superstar? Makulit. Makulit? Masungit din. Andun yung may pagdidisiplina, andun yung mga paglalambing. Namalo ba siya? Ano po, stricto po lang si Mami. Kasi yung mata niya, di ba? Makuha kayo sa tingin, walang ganon? Titignan niya kami, magsisisi na ako sa ginawa ko kasalanan. Kahit wala minsan. Kahit wala minsan. Kahit isang drum ng tubig ang iiyak mo, hindi na mabubura ang ginawa mo. Kung hindi po kailangan niya mamalo, mata niya lang. Nung maliit kami nito, kinulong kami niyan sa kwarto. Bakit tayo pinapatawag ni Mami? Siguro may ginawa na naman akong kasalanan. Tug-tug-tug. Bubuksan ko yung pintuan. Surprise! Binili niya yung mga, alam niya yung mga hilig namin. And there was one time also, pinasara niya po ang Fiesta Carnival. Ah, talaga? And she brought us there. As in, mga staff lang po yung nandun and staff niya, saka kami po. Bongga siya bumawi, no? Ganon siya ka-generous talaga. May mga bata kayong kinonsider nyo ng anak kahit hindi nang galing sa inyo. Parang 3 ho, tama ho ba? 4. Public, si Lot, 4 po. si Matet, si Kiko. Kenneth. May isa pa, Si 4. Kenneth. Pero may isa kayong biological son, Opo, si si Ian. Bakit ho nag-a-adapt po kayo ng mga bata? Dinadala po sila sa bahay. Yung mga tao o yung mga bata, lalo na dinadala sa iyo, para bang magigilty ka kung hindi mo tatanggapin.
Kasi kung mabalitaan mo, halimbawa hindi mo tinanggap at nabalitaan mo na ganito nangyari doon sa, hindi maganda nangyari doon sa mga bata, para bang konsyensya mo, bakit hindi mo tinanggap na kahit pa paano ay makakatulong ka na malaki para sa kanila. Sa mga mahilig tumawag sa amin ng mga ampon. Ampon ba tayo? Hindi naman na. Hindi, lahat kayo Miss Tiso, ako lang yung Si Ian ang ampon niya. Ayaw niya. At never po niyang ipinaramdam sa amin yan. Nalaman po kasi naming ampun kami from the helpers. And surprisingly, what Ate Lot said, yun din ang sinabi ni Mami. Same. Consistent siya. Yes, 12 po ako noon. Matet, tinatawag ano naman kasalanan ko. Si Kuya, anak ni Mami. Pero tayo, anak niya sa heart. Bakit si Ian lang ang galing sa tiyan mo? Bakit ako hindi? Gusto ko ako din. Ikaw galing ka sa Panginoon, bigay ka sa akin. Si Ian, siya lang yung pinagbuntis ko. But Mommy kasi never treated us any differently from Ian. Ako naman nasaktan kasi bakit hindi tayo pare-pareho? Oo. Kasi love na love ko ate ko eh. Talagang siya yung laging kadikit ko. So kinimkim ko yun. Pero there was this parang lingering feeling na I'm very thankful. Naging ate ko siya. Matet came along, Kiko and Kenneth. Dumadami kami. May mga kalaro na ako. May nabubuli na ako. May napag-daytripan na ako. Pero sobrang thankful ako kay God na naging part ako ng mga buhay nila. Through our mom. We're blessed because of Mom. And the one thing na natutunan ko po sa kanya is always give respect. Kamusta ba maging anak ni Nora Honor? Ang unang pumapasok po sa akin, blessing, God's gift na siya ang mami. Yung huling pagsasama namin ng mami ko, yun yung isa sa pinakamasayang experience ko sa kanya. Yung Pasko yun eh. Kaming dalawa lang po. Ilang oras kami nag-uusap. Pag magkausap kami, para lang kami magbarkada. Kaya napakasakit sa akin kasi hindi ko na siya naabutan dahil ako yung pinakahuli na dumating. May gusto ka pa bang sabihin sa kanya? Ma, kung nasaan ka man, sana sa susunod na mundo, superstar ka pa rin. Sana nanay pa rin natin. At nanay ka pa rin namin. Pasalamat din ako kay Mami kasi kung di ho sa kanya, hindi ko sila kapatid. So, she brought you together. Yes. I'm grateful for the love that our family has been receiving, especially now. At dahil yun sa pagmamahal din na ibinigay ni Mami sa kanila. I'm at peace. And I hope that everybody just prays for my mom. Ma, till we meet again. Yun, I love you. And always remember, this is not a loss for everyone, but a gain in heaven. Naisip nyo ba, Ate Guy, yung buhay nyo, kung ipipelikula, ang ganda siguro, no? Kasi ang daming ganyan, ang daming peaks and valleys, ang dami nyong pinagdaanan, ang dami nyong pwedeng ikwento. Opo, at inaamin ko naman po yun na talagang grabe ang pakikipagsapalaran, pakikipaglaban sa buhay. At sa laki kong ito, laki talaga, no? Sa liit kong ito. Sabi nga nila, nagtataka yung iba kung bakit nakayanin ko lahat ng mga nangyari sa akin. Pero ang kagandahan naman nun kasi kung makikipagsapalaran ako sa buhay ngayon, mas magiging madali para sa akin dahil lahat ng hirap, dinanas ko na maski na yung mga hindi natin naiisip na mangyayari sa buhay ng tao na hindi maganda, nadanasan ko na nag-iisa ka. Wala na kayong hindi kakayanin pa. Oo naman. Kung wala nang lahat. Kung kalansay na lang tayo. Ang matitiray ang sinasabi mong sining. Ako po si Nora Honor at ako po ay isang Pilipino. Sa nangyari sa buhay ko, talagang himala talaga.